Sa linya natin, Weng, si Attorney Vigor Mendoza, the second and chairman po ng LTFRB. Meron kasing balita, Plano. Weng, may plano ang LTFRB na magbigay ng amnestia doon sa mga kolorum. Mapag-usapan natin ilan ba ang maaaring mag-benefit dito po sa planong ito ng Tsaka LTFRB. Ito ba'y kaso, Joel, ng dahil hindi kayang sugpuin ng kolorum? If you cannot beat them, join them. Hindi, not join them. Bigyan mo sila ng amnesty, parang ganon. Nasa linya natin si Attorney Vigor Mendoza. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Merry Christmas. Advance Merry Christmas, Attorney. Opo, Opo. malaman lamang po natin, ilan ba target na, ilan ba kolorum, no? Base sa inyo pong pagtansya. Alam nyo, ang kolorum nag-vary yan. Depende rin sa season. No? Kaya itong Pasko, pag nagkukulang po ng sasakyan, dumadami po yung kolorum. No? And depends on the areas also. May areas naman na walang kolorum dahil sapat po ang sasakyan at maayos ang pag-ikot ng mga sasakyan. So, yung number of kolorum, yan ang babantayan natin kasi nag-iiba-iba yan eh. Pero, Joel, Pero on just the to allay, average po, base sa record po ninyo, sa average ng wala po. attorney. We're still data gathering. Wala pa tayong accurate data kung ilan talaga ang kolorum per route. No? So kasama yan sa ating parang investigasyon na ginagawa kung ilan ba talaga to. No? Hirap kasi i-count eh. Pero yung tingin ko yung sinasabi ninyong seasonal kolorum, Weng, walang balak kumuha ng prangkisa talaga. Wala yan. Walang balak. Lumalabas lang sila pag Pagka kailangan. Pasko, pagka kailangan. Yan yung mga palusot-lusot no? Pero yung sabi natin na all year round kolorum sila. Yun na siguro ang mabebenepisyohan dito, Attorney. Hindi naman sa gano'n, no, Joel, no? Kasi meron tayong tinatawag na NAU per route. Ito yung number of authorized units per route. Hindi naman pwedeng, yan yung based on survey, based on the study, yan lang dapat ang tumatakbo sa rotang yan. So kahit may kolorum dyan, pero kung puno na yung NAU, number of authorized units, hindi natin pwede silang bigyan ng prangkisa dun sa rotak yun. No? Pangalawa, meron tayong pinapatupad na Public Transport Modernization Program under Department Order 2025-009. So kasama yan sa ating kondisyones. No? If ever magkulang ng sasakyan sa daan at kailangan natin may puwang para mag-legalize natin o bigyan ng pagkakataon yung mga kolorum operators gawing legal ang kanilang operasyon, yun lang ho titignan natin. Subject to the NAU and subject to the conditions ng Public Transport Modernization Program. Attorney, dahil sa dami ng kolorum, ang gobyerno tinaasan na yung mga multa sa mga kolorum, hindi ba? Sa bus nga, 1 milyon, di ba? Ay, oo. Pero bakit parang hindi nadadala sa parusa ng gobyerno? Nagpe-persist yung problema sa kolorum. Eksakto, no, Weng, no, Joel, nakikita natin yan that administrative fine is not sufficient to be a deterrent dito sa kolorum. Siguro mababawi nila yung bayad, no? At nakakalabas na naman, tapos takbo na naman po sila, no? Kaya itong ating bagong ine-explore, no, yung imposition ng criminal liability, baka naman ito ang kinakailangan, isang mahigpit, strict implementation nito para maging deterrent na dito sa mga kolorum operators. Ano po yung criminal liability na itinutulak ngayon ng LTFRB? Ito po yung recently na linunsad ng Department of Justice at ang DOTR na yung meron kasing 6 to 12 years imprisonment or a fine of 2 million pesos ang pag-operate ng kolorum. Pero ang mas habol natin dyan, yung mga tao sa likod ng kolorum, yung mga promoprotekta, yung mga nag-exploit na ating mga ibang driver operator na mag-kolorum sila, no? Yan ang ating yung mga sindikato na nasa ilalim ng mga kolorum operations. Yan ang babantayan unang-una po natin. Pero mahirap mahuli yung mga yun, Attorney Mendoza. Ang madaling mahuli ay yung mga operator ng kolorum ng mga sasakyan, hindi po ba? Totoo po yun, pero meron na ho tayong lead, Weng, no? Hindi naman our intel gathering is continuous, no? Through the years, medyo alam na natin kung saan ng operations ito, sino ang mga tao sa likod nito. At ang mismo nagtuturo, yung mismo kolorum tinuturo nila kung sino kumausap sa kanila at yun ang ating tinutugis, no? Pero quietly because gusto natin to reach yung pinaka
dulot-dulot ito, no? Whether it is a public official, whether it is a public employee, or sino man siya, no? Yun ang gusto natin tugusin. Meron ba sa LTFRB na member ng sindikato? Yun ho ang ating babantayan. Baka naman meron, no? So, kung kinakailangan, pati siya dali. At meron tayong mga terminal that tolerates colorum, no? Yung sige lang, para lang kumita sila, may terminal fee na binabayaran. Kahit wala kang prangkisa, pwede ka gumamit ng terminal nila. Kasama po yan, no? Those are in conspiracy with the colorum operators, no? So, itong 6 to 12 years na imprisonment, kanino tatama ito dapat, Attorney Mendoza? Driver, operator, yung mga people in conspiracy, yung pinapayagan mag-operate ito ba colorum sa mga lugar nila, no? Like terminal operators, kasama po rin dyan. Di ba pulis siguro? Oh. Kasama rin po dyan. Opo. Ano to? Batas na to, Attorney Mendoza? Opo. Inamendahan po yung Public Service Act. Pinasok na po yan. Sinama na po yan. Bakit ngayon lang parang ipupursige ng gobyerno? Kaya siguro walang dala yung mga nasa likod ng colorum operations. Kasi bago lang si Atty. Mendoza dyan eh. Si LTFRB. Kaya ngayon lang. Joel, I have been pursuing this for the last 17 years. Totoo lang ha. For the last 17 years, nasa batas na yan dati pa eh. Ginawang mas stricto lang dito sa pag-amenda ng Public Service Act. No? So this is the first time, no, under this administration, na talagang ipapatupad ang itong strict provisions on criminal liability ng mga colorum operators. Pero sa kabilang banda, tinutulak naman ninyo ang amnesty sa mga colorum. Paano mag-work yun hand in hand, Attorney? Kasi ang actual experience ko, no, meron tayong inoperate dito sa corridor ng Davao to Jensan. Hinuli po natin, in-pound po natin yung mga colorum operators. Ang nangyari naman, nagkulang ng sasakyan dun sa rotang yon. Ito yung sinasabi kong NAU, no? Yung number of authorized units hindi ho sapat. The number of operating units hindi pa sila umaabot dun sa number of authorized units. So kulang ang sasakyan. So minabuti po natin even at that time na bigyan ng pagkakataon yung ibang colorum operators gawing legal yung kanilang operasyon. Kaya lang, Attorney, pasensya na po, devil's advocate ako. Opo. Meron tayong batas, 6 to 12 years imprisonment plus 2 million pesos na fine. Opo. Nakagawa na sila ng continuing crime pag-violate dito sa batas na ito. Pero patatawarin natin sila kasi nga doon sa mga lugar na kinukulang ang sasakyan. Ito yung tinatawag na balik na naman tayo. This is conspiracy theory, no? Sama-sama po lahat. Pero may tinatawag na least guilty. Okay. Hindi nila alam. May mga tao either hindi talaga nila alam o kunwaring hindi alam, no? Kasi merong iba, pineke yung kanilang papel. Yung mga tao na nasa likod ng colorum operations, pineke yung papel para ipakita dito sa mga operator, bayaran mo ko at bibigyan kitang prangkisa. So parang naloko sila, di ba? So yung mga taong gano'n, yung mga naloko na yun yung bibigyan natin ng pagkakataon na ma-legitimize yung kanilang operasyon. Via amnesty. Via amnesty. Kung kailangan pa ng rota at always subject to the Public Transport Modernization Program. Ibig sabihin mag-a-amnesty ka, pero sasali ka dito sa consolidated group para magkapag-operate ka. Tama po yun. Tama po yun. No? Kailan po sisimulan yung amnesty, Attorney? Hindi pa ho. Kasi ang ginagawa po dati yun, education and information campaign. Para malaman na lahat ng tao na ito ang gagawin natin. With the liability aspect. We project siguro sometime January kasi nag-intel gathering rin tayo. Para sa ganun, pag nag-operate tayo, hindi lang ang tutugusin talaga natin, as I said, no? Yung mga taong nagloko, yung mga taong nag-propagate, yung taong sumusuporta, funding, itong mga colorum activities na to. Kumbaga sa ngayon, sige, mag-amnesty tayo by January. Pag yung mga colorum na mahuhuli pa rin pagkatapos ng amnesty period, doon na hahagupit yung batas. Opo. Tapos, as I said, no, yung amnesty is not general amnesty po yan. Opo. It's subject to the condition, yung number of authorized units and subject to the PTMP. Ito kasi may ibang rota po tayo na marami na po ng consolidate na operators. No? So under the program,
kung gusto man sumali, dapat sumali na lang sila doon sa mga existing. Yung may magandang kondisyones eh. Opo. So all those conditions would have to apply. O kasi Alright. kailangan, para makapag-consolidate ka, Joel, kailangan mo munang may prangkisa, hindi ba, Attorney Mendoza? That's correct. That's Okay. correct. So, para Tama po yan. magkaprangkisa ka naman, kung dati kang kolorum, mag-amnesty ka. Correct. Tama po Ano yan. po ang ano po ang kailangan requirement para sa amnesty? Kung halimbawa dati na ako nag-ooperate ng kolorum na bus, gusto ko mag-amnesty, paano ako papasok doon, attorney? Ay, hindi ko basta-basta po yan, no? We're isa-set up pa rin natin yung guidelines. So, paano tayo pipili? Among those that are innocent, those who do not, yung naloko ba, no? Paano natin pipiliin among them? Kasi ang kailangan, 2 bus lang. 10 sila nag-a-apply, 10 silang may gusto. We're setting up the guidelines kung paano natin pipiliin yan. Para mahirap yung kung paano naloko lang. Kasi anybody can say, di ba? Kahit sino pwede magsabi, attorney, na ito dokumento ko binayaran ko to Naloko pala ako. Yung Hindi, pala, syempre, iimbestigahan natin yan, Weng. No? I Opo. mean, kung hindi na maprueba ng husto na they are innocent, no, na naloko lang sila, sorry na lang, no? The burden of proof is with them, no, to show na they are innocent of this, no? Okay. Kasi caught in the act na sila, kolorum sila eh. Correct. So Opo. now the defense would fall now, patunayan mo na inosente ka. Yun. Alright, ito balita lang, Weng. Sa Batangas Port kinukulang ng barko. Pero busang ang kay attorney. So hindi ko itatanong sa inyo 'yon, Attorney Vigor. Ngayon ba hindi kinakapos Pwede rin. hindi ba kinakapos ng bus ang ating kinakapos? Kinakapos tayo kasi dito na monitor namin ang tagal ng waiting time, mas lalo na yung papuntang Visayas Oo nga pa. via Meron ba Sorsogon, kayong no? special permit na ibibigay doon sa mga Nakaka 1,600 if I'm not mistaken, no? Oh, ang dami naman. dami na pala noon pero Kasi kulang pa rin? kasi meron pong congestion ngayon sa Port of Matnog sa Sorsogon. Dahil? Dahil sa volume lang talaga. Aha. Oh my. So yung turnaround time ng ibang bus medyo tumatagal more than usual, no? So yun ang ating minomonitor kung kailangan pa talaga mag-issue ng additional special permit. Oo. Basta roadworthy yung sasakyan at saka physically fit yung driver mag-drive, bibigyan ho natin. In fact, we're meeting with the provincial bosses this afternoon kasi babantayan rin natin yung pagbalik ng mga tao sa Metro Manila. Yes, No? Monday. Ayaw rin natin nila magka-problema sa bagay na yan. But this is a annual thing yung perennial problem na to kasi hindi natin mabitawan naman yung ibang rota, yung low demand routes. Opo. Hindi naman natin pwedeng i-zero kasi may pasahero rin namang umuwi dun sa mga low demand routes. No? So, Mahirap talaga. It's a balancing act ng mga operators natin ngayon kung saan nila idadalhin yung mga bus nila. But we will support it all the way. No? Okay. Kung saan yung high demand, dagdagan sana. Okay. Alright. Attorney Vigor, advance Good luck po, ha? Advance Merry Christmas